TV5's new action series, Totoy Bato, will premiere tonight. And with that, one of the series' star is here with us, actress Bea Binena. Bea, welcome to Afternoon Delight. Hi! Good afternoon po. Thank you for having me. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Ikaw, Bea, mahilig ka ba sa volleyball? Hindi po masyado. Pero actually, kailangan ko nga mag-start mag-aral ng volleyball. Kasi yung parang may isang project na kailangan nag-volleyball ako. Ready mo na yung mga braso-braso mo, magpapasa-pasa. Yun nga. Kaya kailangan ko nang matuto. Sa boxing, hindi mo kailangan mag-boxing. Okay, bilang Emerald, ang character may Emerald. Opo. At ang pelikulang Totoy Bato, ang seryeng Totoy Bato is all about the fists. No? Okay, tell us about Emerald at ang dynamic nila ni Totoy Bato. Okay, si Emerald po ay kababata at kaibigan nila Totoy Bato, which is Kiko Estrada, and si Dwayne ni Diego Loizaga. Kumbaga barkada sila together with Andrew Mulak, ganyan. Tapos, yun, lalaki silang magkakasama, magkakaibigan. Nasanay na silang nakikipag-away, nakikipagbugbugan si Totoy Bato at si Dwayne, pero magkaka-encounter si Emerald ng something sa life niya na magde-decide siya na umalis dun sa kalalakihan nilang lugar and go to Manila. So siguro, ang alam natin si Totoy Bato, syempre very heroic, ganyan, nagsisik ng justice, ng truth, kumbaga, nagde-defend ng mga kasama niya. Si Emerald din, meron din siyang, magkakaroon din siya ng drive at ng reason to seek the truth and justice. Ayun. Pero sige, you spoke about Emerald and yung in the future, meron siya mga challenges no, na makakaharap. Pero in general, ano ang klaseng tao ba si Emerald? Can you tell us more about her? And paano ka nag-prepare to portray her character? Si Emerald, she's very bubbly, she's very fun. Parang noong una nga, nung bata sila, siya yung mas laging dinedefend. At pinagtatanggol nila Totoy Bato. Pero nung lumaki sila, ayun, maalaga. Syempre, humahanga kay Totoy Bato. Ayun, very very fun. Yun yung talagang dynamic nila ngayong nung lumaki sila eh. She's very bright. Ayun, she's very jolly, ganyan. Ayun. Si Emerald ba balang araw ay pag-aaway ng mga dalawang magkaibigan? Yun ang kailangan po nating abangan. Talaga, yung mga babae talaga. Bakit may hugot yan? Ayan. Ito ba napanood may original 1977 Totoy Bato na pelikula? Meron po akong mga glimpse na napanood sa YouTube. Pero kasi yun yung medyo hindi mo alam kung malabo ba yung mata mo o yung internet mo kasi medyo malabo pa talaga yung nasa YouTube eh. Yung resolution na nasa YouTube. Parang wala akong nahanap na restored version. Pero aside from that, naabutan ko po yung isang Totoy Bato version din nung 2000 something. Yes. May yung kay Robin Padilla ba? Yes, yung kay Sir Robin Padilla. Doon sa isang network. Nagaling po ako dati. Yeah, oo. Pero Bea, so you've seen two versions of it already, di ba? Ano yung similarities and differences nung Totoy Bato ng nakaraan sa Totoy Bato ngayon? Dito sa Totoy Bato ngayon, syempre, una-una, hindi po dapat mawala doon sa ginawa na obra ni Carlo J. Caparas, diba? So, yung mga elements at yung mga crucial na ugali niya, ganyan, yung mga pangalan and all, yung mga karakter, nandito sa Totoy Bato sa TV5. Pero syempre, ginawan din siya, minodernize din siya, kasabay ng time na kung nasan tayo ngayon, diba? So, siguro yung mga challenges at yung ibang mga eksena talagang very timely din. Yung mga napagdadaanan nila ngayon, very timely din. Dito sa panahon ngayon. Alala ko, isa sa mga unforgettable set pieces ng orig na pelikula ay yung suntukan ni FPJ at ni Paquito Diaz sa isang swimming pool na malalim na walang tubig. Parang wow, ang tindi nun. Ayan, pakita natin. Yan na ba yun? Ayan. Ayun yung orig, ano? Oo. Swimming pool na walang laman na tubig. Tapos may mga tao lang sa gilid. Napaka-iconic talaga nun. Pero Bea, huwag kang magdadive sa swimming pool na walang tubig. Ayaw po, masakit po yun. Masakit talaga yun. Opo. Siguro maglalakad ako pero hindi po ako magdadive dun sa swimming pool na walang tubig. Maglalakad ka sa Pwede, di ba? Pwede. Oo. Kamusta naman ang shoot so far?
Lagi pong tinatanong sa akin yan eh. Ang lagi kong sagot, ubod ng init. Kasi puro outdoor yung mga location namin and medyo out of town. Meron somewhere in Rizal, meron somewhere north. And ang init-init talaga. Parang kapag tinatanong ka, yun lang talaga yung nasasagot ko kasi ang laking challenge niya, for sure, hindi lang sa mga artista, kundi sa lahat ng team, na sobrang init talaga ng weather natin ngayon. Pero despite that, it's very fun. Ramdam na ramdam po yung collaboration at yung teamwork sa taping namin. How do you find time? I mean, given the conditions, lahat siguro gusto magpahinga because of the heat. How do you find time to, I guess, strengthen the chemistry between you and the whole team na kasali? Para din, syempre, mas smooth yung pagtatrabaho nyo. Yung ganyan naman, yung pag-familiarize also sa team. Kasi lalo na kapag kunwari sa taping, hindi lang naman yan kapag sa eksena doon kayo magkakasalamuha eh. Kahit off-cam, yung mga usapan kapag dinner break or kapag hindi ko eksena yung kinukunan, nasa standby area kami, usually kasama ko sila Miss Yula, ganyan. And kahit doon, syempre yung simpleng usapan, simpleng syempre you share kung ano yung napagdadaanan ng isa't isa eh. So kapag nagugutom ka, share ka food. Kapag nainitan ka, share ka ng aircon, ng electric fan, yung mga ganun. Para yung mga simple things like that, nakakapag-deepen na rin ng relationship. Dito kayo sa tent ko. Tapos, ang sikip na pala. So, I guess yung bonding ninyo, marami pa yan, ano? Opo, kasi kaka-start pa lang din naman namin. Kayo ba'y nag-click na agad ng ibang mga cast o medyo nakapaan pa? I mean, not in the literal sense. Yung ibang mga kasama po namin, nakatrabaho ko na before. Si Kiko, katrabaho ko dati doon sa previous network namin. And si Diego, nakatrabaho ko siya nung first movie ko sa Viva. Siya yung kasama ko. And yung ibang, kahit yung mga senior actors, yung mga veterans namin, naka-work ko na rin naman na some of them. And ang masasabi ko lang, kahit yung mga first time ko pong nakatrabaho, they're always very welcoming eh. Warm sila, hindi sila, parang walang boundaries, hindi nakakailang. Sino-sino ba yung mga may boundaries at nakakailang? Tayo-tayo lang. So, sulat mo na. Kahit isulat mo na lang. Yung pong mga, wala na lang boundaries. Ganon. Sila Miss Yula, sila Sir Mon, sila Sir Art, di ba? So again, magpe-premiere na to tonight. Yes. Gusto mo bang imbitahan ng ating mga viewers? Yes, una-una maraming salamat po sa pag-invite invite sa amin ngayong hapon. Ayan, sa mga nanonood po, sana po abangan ninyo mamaya na ang simula ng Totoy Bato dito sa TV5, syempre directed by Direk Albert Langitan, Abraham Gonzalez, and Zairo Radok. Mondays to Fridays po yan after Frontline Pilipinas, 7:15 PM at bago magbatang Quiapo, 7:15 PM dito lang sa TV5 at 8 PM sa Sari Sari Channel. Kabisadong kabisado Alright. Hindi siya tumatanda si Oo Bea. nga eh. I was Kasi gonna po may say- nasa apelido ko Nene daw eh. So. Ay, ganon. Charot. Paano kapag tumanda? Paano papatandain yun? Isipin mo nga kung paano magiging pangalan niya.